Hello guys, so bigyan ko lang kayo ng quick update sa mga tanim natin sibuyas. Ayan na po sila. So mga isang buwan na lang, antayin natin at i-harvest na natin yung mga sibuyas. Ang lalaki na po nila guys. And ang lulusog nila, pati yung mga red or violet na onions. Lalaki na po. Itong mga huli nating itinanim, actually noong January, humahabol guys. So siguro itong mga tinanim natin na noong January, mga 2 months. Pati lang dun sa dulo. Pero itong tinanim natin na galing kay Ishihara Sang na compare dun sa mga tinanim natin na iba na malalaki na, ito mga maliliit pa. Pero humahabol guys, ang dami po sa kanila ang mga malalaki na rin na laman. Baliktarin ko lang camera para makita nyo. Okay guys, so tulad ng sinabi ko, ito yung mga sibuyas na galing kay Ishihara Sang. Pero kung makikita nyo yung laman ng sibuyas niya, yan, mga naglalakihan na po. Humahabol po siya guys. Simula nung uminit, bigla pong naglakihan yung mga laman niya. Ayan po. So, ito hindi maiiwasan na mayroon pa rin mga maliliit. Halos ganyan lang po yung itsura niya nung nag-start na uminit na dito sa Japan, pero ayan guys, bigla sila naglakihan. So most likely after natin i-harvest yung iba, susunod na rin po to later. Ayan guys, so kung makita nyo, ang lalaki na po nila. So again, dalawang garden bed na ito galing kay Ishihara Sang. Tapos yung sa last na garden sa may dulo, yon may ilan din po na kasabayan nito, pero ito mga binili ko malalaki na. Ayan, kung makikita nyo guys, pakita ko lang sa inyo. Ang lalaki po. Ayan. So itong mga yan, halos antay na lang natin magtumbahan yung mga puno niya at pwede na natin silang bunutin. Ayan, kung makikita nyo yun doon, nag-umpisahan na. And guys, dito grabe ang lalaki. Hindi ko ini-exaggerate pero tingnan nyo yan guys, oh, ang lalaki. Pinakita pa akong jumbo kanina eh. Hindi ko matandaan kung saan yan, pero may nakita ko, grabe ang laki ng sibuyas. Ito. Ito guys, oh. Ayan, nakatumba na siya. Nakabound sa lupa kasi yung kalahati niya, pero guys, ang laki niya, no. So again, dito nag-i-start na magtumbahan and ang gaganda po ng mga sibuyas nila. Tapos doon silipin natin yung mga red onions natin. Ito yung mga tinanim natin again ng January. Ang gaganda, ang lalaki. Meron pa rin iba na nag-split. Ayan guys, oh. Pero malalaki na sila. Meron din nag-start na magbulaklak. May 2 bulaklak na ako nakita. Ito, ayan ang lalaki rin. Tapos ito naman yung red onions natin. Na kung titingnan nyo ng ganyan lang, kala nyo normal lang o maliliit lang. Pero guys, naka-cover po sila ng plastic. So, ayan o, laki po yan. Hindi lang po masyadong kita dahil natatakpan ng plastic. Pero guys, ang gaganda po ng mga red onions natin ng lalaki. Ayan o. Ito nakabaon lang pero ang laki po niya, no. So again, swerte tayo. Ang gandang kinalabasan ng mga tanim natin kahit first time natin nag-try na magtanim ng ganitong karami. So itong hindi natin nataniman na ito, hinahanda natin ito, papadaanan ko ng traktora kundi later today, bukas, dahil yung kung matatandaan nyo, yung punla natin mga sibuyas na 40,000 seeds at pinunla ko doon ay mga malalaki na po. So nasa 100 kalahati na po yung mga pinunla natin na onion seeds. So malapit na po natin silang maitanim. It's either
before bunutin yung mga sibuyas or after natin bunutin yung mga sibuyas. So again, ito po yung mga pinunla natin na sibuyas, 40,000 seeds. Madamo lang kaya hindi masyadong kita, pero kailangan ko linisin na sila. Tatanggalin ko na tong net, kundi mamaya bukas dadamuhan na natin sila dahil wala akong oras. Ito yung mga punla natin, may mga kalabasa, malunggay, sile, 3 klase ng sile. Marami pa tayong klase ng punla dyan, guys. So again, ito yung mga punla natin sibuyas. Pakita ko lang sa inyo. Okay guys, so again, ayan po yung mga tanim natin o punla ng sibuyas. Ito na po sila guys, so ang haba na, ang tataas na. Hindi ko lang po sila nadadamuhan pa, pero kung hindi mamaya bukas. So yan, kung makikita nyo magaganda po, medyo matataba na po sila. So papatabayin pa natin ng konti yan bago natin bunutin at itanim. Pero again, kailangan ko muna silang damuhan dahil masyado na makapal yung mga damo. So hopefully pag nabunot natin yung damo, bigla sila magtatabaan. So yan guys, ayan po ang update sa Simple Garden natin. Yan sa loob, meron tayong mga patatas, mga 1 buwan na lang yan, i-harvest na. Yung mga strawberries natin na yan, ilang pitas na po tayo. Kapamigay natin na rin tayo sa iba nating kaibigan. And mag-start din tayo magtanim ng iba pang gulay. Baka bukas after padaanan ng traktora ito at doon sa loob. So meron pa tayong kailangan mga itanim na mga sitaw at mga beans. So yan guys, for the meanwhile, yun na lang po muna. Abangan nyo po mga susunod na uploads natin. Ingat po tayo lahat palagi.